A day in my life as a teacher na pinag-aaralan o ginugo na magkaroon ng work-life balance. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's video nga mga kabads, papunta kami ngayon sa City Shuttle at dito nga yan sa San Fernando malapit sa intersection. At dito nga maglalaro kami ng badminton. Tuwing Monday nga ang schedule namin kapag maglalaro ng badminton. Pero sa totoo lang, pangalawang beses ko pa nga lang maglalaro dito. Ngayon na nga lang nasundan yung paglalaro ko dahil nga sa naging busy na rin. At isa nga sa mga pagkakamali ko, hindi ko na nabigyan ng oras yung sarili ko. Ay, nabigyan ko naman pala pero oras para kumain. And yes, aminado, napansin ko talaga sa sarili ko na medyo nadagdagan nga ng kilo ang katawan. Kaya aminado talaga, medyo nawalan ako ng disiplina sa sarili ko. At ngayon nga, sabi ko nga kailangan kahit busy sa school, kailangan bigyan ko pa rin ng time ang sarili ko. Alam nyo ba, napakalaking tulong ng pag-e-exercise o kaya ng mga sports o kaya yung pagsusumba. Hindi lang dahil nagiging physically fit tayo, kundi pati yung mental na rin natin. Kaya sabi ko nga, matapos lang yung demo ko, talagang bibigyan ko na ng time na sarili ko na maglaro ulit. Alam mo, walang masamang maging passionate tayo or dedicated sa trabaho natin, pero dapat alam nating balansehin lahat ng aspeto ng buhay natin. At syempre, unang-una sa lahat ang espiritual. At laking pasasalamat ko nga sa mga taong nakapaligid sa akin at mga nakakasama. Mas nakikita ko at napapansin ang sarili ko na mas nag-grow at nagmamature pa ako. At minsan, hindi natin maiwasan na susubukin talaga tayo. Pero laking pasasalamat ko sa lahat ng mga nagdaang ito na mas lumalalim yung relationship ko kay Lord. At ang pangalawang ang aspeto ng buhay natin na dapat nating bigyan pansin ang mental at ang physical. Alam nyo bang hindi masamang mag-enjoy at magpahinga dahil sa totoo lang deserve nyo ito? Dahil sa totoo lang kapag may mga iba rin tayong ginagawa at nagpapasaya sa atin, mas masaya tayong ginagawa yung mga trabaho natin. Dahil alam natin sa sarili natin na hindi tayo nagpapaalipin sa trabaho. By the way, ang mga kasama ko nga maglaro ay sila Kuya Flor and si Sir JP. At dito nga na-amaze ako kay Kuya Flor dahil tinuturuan niya nga rin pa ako ng iba pang skills. At natutuwa nga rin ako kung paano magsalita si Kuya Flor, paano mag-motivate ng isang player. Ang galing ng mga words of affirmation niya. At dito nga mga alas 9 na rin kami natapos at pauwi na rin kami. At ulaan nyo, saan kami dumiretso? Sabi ko nga sa sarili ko, kaya nga nagbabadminton ako ay para pumayat din. Pero bakit dito ako napunta? At eto na nga, nandito na kami sa may Chowking at isa na talaga ito sa mga gusto kong kainan. Alam nyo ba, itong in-order ko ay mix and match, itong wonton and fried wonton. Grabe, ang sarap ng sabaw at tamang-tama ang lambot ng noodles. At pati na nga rin itong fried wonton, grabe ang sarap ng sauce nila. At grabe lang talaga, akala ko kapag nagbadminton ako ay papayat ako pero gutom pala ang mapapala ako. Pero syempre, hindi tayo magsisisi dahil nga natikman natin itong mix and match fried wonton and wonton. Baka naman, Chowking! Alam nyo, sa totoo lang, busog na talaga ako dun pa lang sa Chowking. Pero ewan ko ba, bakit nagkikrave ulit ako ng ice cream? Alam nyo, sa mga oras nito, iniisip ko talaga, bakit hindi nababawasan yung kilo ko? Nag-e-exercise naman ako. Tapos ilang beses lang naman ako kumakain ng marami. Bakit 2 kilo agad yung nadagdag ulit? At sa mga oras talagang to, nagwa-wonder ako, bakit nadagdagan ulit ng 2 kilo? Kaya 4 na kilo na talaga nadagdag. Pero yun nga, susubukan kong hindi sumuko at i-update ko kayo kung talagang nababawasan ba o nadadagdagan ng kilo ko.